itatapon ko ang aking mga kamay sa kawalang sala. Sapagkat buong araw ay nasalot ako at naparusahan tuloy kumain. Kung aking sinabi ako'y magsasalita ng ganito, narito ako'y gagawang may karayaan sa lahi ng iyong mga anak. Nang aking isipin kung paano aking nalalaman ito ay napakahirap sa ganang akin. Verse 17. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kanilang huling wakas. Amen. Dito sa verse 26, ang aking laman at ang aking puso ay namlulupaypay. Ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. But God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming nabasa at aming pag-aralan ngayong pong umaga, Panginoon. I-bless niyo po kami, gamitin po ang lingkod na maging daluyan ng biyaya at pagpapala mo. Abutin mo ang iyong mga anak at katagpuin mo ang kanilang pangangailangan sa mga oras na ito. Marami pong salamat. Ikaw ang aming itinataas at pinararangalan. Maluwalhati ka sa aming kalagitnaan at sawayin niyo po, Panginoon, ang mga balakid at hadlang gawa ng kaaway sa pakikinig ng iyong mga anak sa pangangaral ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Nais ko pong pag-usapan natin ang kaibahan ng carnality versus spirituality. Everybody say praise the Lord. Hindi natin carnality. Spirituality. Praise God. Hindi po lingid sa atin na kapag tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, nabubuksan po yung ating spiritual na mga mata. Amen. Kapag tayo po ay lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Noon, hindi man natin naiintindihan ng tungkol sa Diyos-Diyosan. Ngayon, naiintindihan na natin. Noon, hindi natin gaano maintindihan ang tungkol sa kabutihan ng Diyos. Pero ngayon, naiintindihan natin, napakabuti pala ng Diyos. Amen. Bakit, mga kapatid? Noong panahon, hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon, sabi ng Biblia, dinulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang kanilang mga pag-iisip upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Bulag tayo noong panahon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Pero ngayong lumapit tayo, ngayong naglilingkod na tayo sa Panginoon, nabuksan ang ating pangunawa. Amen. 1 Corinthians chapter 2 verse 9, sabi ng Biblia, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya, ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Ngayon, na-appreciate natin. Amen. Ngayon,
naiintindihan natin ang mga mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Bukas na po ang spiritual understanding. Amen. Tingnan mo yung mga taong walang unawa sa espiritu, mga kapatid. Akala nila yung mga tinatanggap nila dahil sa sariling pagsisikap nila. Amen. Dahil sa kanilang kasipagan. Amen. Dahil sa kanilang kasinupan, mga kapatid. Pero tayo, anumang bagay na tinanggap natin, anumang tinatangkilik natin, kinikilala natin, yan ay mula sa Diyos, bigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Kaya wala tayong bukang bibig, mga kapatid, pag mayroon tayong blessing. Amen. Pagka yung karamdaman pinagaling ng ating Panginoon, ibinibigay agad natin ang kaluwalhatian sa Diyos. Amen. Hindi ito nauunawaan ng mga karnal. Nung mga, pag sinabing karnal, ito yung mga taong namumuhay sa laman. Amen. Hindi yung mga taong kagaya ninyo, kagaya natin na naglilingkod sa Diyos, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Amen. Si David, hindi niya ito nakita nung una. Kaya dito, sa kanyang mga sinabi dito sa awit 73, unang-una, sinabi niya, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. Ito bang talatang ito, applicable ito sa atin? Ang Diyos mabuti sa Israel. Mabuti rin ba ang Diyos sa atin? Amen. Mabuti ang Diyos. Dahil sabi diyan, sa mga malilinis sa puso. Actually, kapag tinanggap mo si Kristo, nagiging spiritual na Hudyo ka. Lahi ka na ni Israel. Tama ba? Galatia 3. Panghawakan ninyo ang talata na yan. Bagaman tayo ay Gentile, amen. Pero tayo ngayon ay spiritual na mga Hudyo na. Amen. Nakaraan, may classmate si Rachel na sa Balista. Ginigiit nila yung pagkain. Kailangan huwag kang kakain ng karne ng baboy. Alam nyo kako, ganito yan. Tapos kinukots yung nung pastor nila. O di kinuts ko na rin yung si Rachel. Ganito kako yan. Unang-una, yung dietary law, ibinigay yan sa Hudyo, hindi sa atin. Yung Hudyo, yung Israel, meron silang batas tungkol sa pagkain. Pero tayong Hintil, wala tayong batas tungkol sa pagkain. Gentile nga tayo eh. O ngayon, yung law na yon sa Israel, sa kanila yon, hindi natin pwedeng angkinin. Tama ba? Pero pagdating sa New Testament, nung si Peter po ay nagkaroon ng pangitain, naalala nyo, Acts chapter 10, meron kasing Cornelio na mabait, matulungin, naglilimos, laging nananalangin, tumutulong. Kaya yung Diyos, mga kapatid, ay natuwa kay Cornelio. O, sabi ng Biblia, yung mga taong gumagawa ng ganon, hindi nagtatangi ang Diyos ng tao, kundi sa mga may malinis na puso, sa mga handang maganap sa Diyos, may biyaya ang Diyos sa kanila. Amen. So ngayon, itong si Pedro, nananalangin. Nananalangin sa housetop. Amen. Mayroong vision na katanghaliang tapat. May vision na pinakita ang Diyos sa kanya. Isang kumot, bumababa, puno ng maruruming hayop. Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? Magkatay ka. Kumuha ka ng isa, magkatay ka. Sabi ni Pedro, Lord, mula nang ako ay mabuhay sa mundong ito, wala pang pumasok na marumi sa akin tiyan. Anong sabi ng Panginoon? Yung nilinis ng Diyos, huwag mong ipagpalagay na marumi. Merong law of double reference, interpretation sa Bible. Ang unang
pinupuntuhan ng Panginoon nung ipakita yung vision na yun ng mga hayop na pwede nang kumain, si Pedro po ay Hudyo. Pero this time, ini-encourage siya ng Diyos na kumain nung, kung tawagin ng Hudyo, mga maruruming pagkain. Di ba sa Levitico chapter 11 yata yan, nandun yung mga batas tungkol sa pagkain sa Hudyo. Pero sabi ng Panginoon, kumuha ka, magkatay ka, kumain ka. Ano ang ibig sabihin ng Diyos? Yung mga ipinagbabawal na pagkain nung panahon sa mga Hudyo, wala na yun, wala nang bisa yun. In fact, sa aklat ng Isaias, inaalisan na ng Diyos ng bisa yung mga paghahandog. Wala na yun. Ang ikalawang interpretation ay, ang Hudyo kasi ang paniwala nila, maging si Kristo nung nandito siya sa lupa, maliwanag sa kanya na ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Tama ba? Basahin natin. Ha? Para yung pag-amin ni Ruben ay talagang sigurado. Ano ba? John chapter 4 ba? Verse 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Salvation is of the Jews. Akala ng mga Hudyo, talagang ang kaligtasan sa kanila lang. Amen. Kaya, ang ibig sabihin doon, Brother Jomar, si Pedro ayaw kumain. Ang point niya, ayaw niyang pumunta sa mga Gentiles kasi ang mga Gentiles parang mga marurumiyan sa kanila. Amen. Ang tawag nga nila dyan, uncircumcision. Pag sinabing Gentiles, walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan, sabi ng Bible. Di ba mga kapatid? Sa Efeso, walang pag-asa, walang Diyos sa sanglibutan. So ang isip ng Hudyo, sila lang ang ililigtas ng Diyos. Pero hindi nila naalala siguro na nung mga ang Diyos kay Abraham, kung gaano karami ang bituin sa langit, amen, at gaano karami ang buhangin sa dagat, magiging ganon ang lahi mo, Abraham. Anong tinutukoy ng Diyos doon? Mayroong spiritual seed si Abraham, mga spiritual na mga binhi o lahi, at mayroon namang literal makalupa. Sino yung makalupa? Ay yung mga Hudyo kasi ang kanilang, ano yung promise lang. Amen. Pero tayo, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter into the kingdom of God. Amen. So kaya kapag tinanggap mo si Jesus Christ, nagiging spiritual na lahi ka ni Abraham. Pero yung mga batas tungkol sa pagkain, hindi applicable yun sa atin. Ano lang yung pagkain bawal sa atin, Pastor? Linawin ko, wala pong nakasulat sa New Testament utos sa mga Gentile na huwag kang kumain ng karne ng baboy, Brother Ruben. Amen. Ano bang pumapasok sa atin, wika ng Panginoon sa Mateo, hindi raw po nakapagpaparumi yung pumapasok sa tiyan natin. Kasi pagka pumasok yan sa tiyan natin, lumalabas yan sa daanan ng dumi. Tama ba? Nakasulat yan sa Biblia. Ang nakakapagparumi sa tao, yung kaisipan, yung puso, yung sinasabi. Yun yung nakapagpaparumi, yung lumalabas sa bibig. Amen. From the abundance of the heart, sabi ni Brother Jude, the mouth speaketh. Kung ano yung sinasalita ko, kung ano yung, di ba malinaw yan kay Kristo. Yung mga pagkain pumapasok sa tiyan natin, Brother Rupo, hindi nakakapagparumi yan. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya lahat ng pagkain pwedeng kainin. Except, siyempre laging may except yan. Sabi ng Panginoon sa lahat na bunga ng punong kahoy, makakakain ka ng may kalayaan sa lahat. Maliban
sa mga rule, may exception. At tingnan natin ang sinasabi ng Acts chapter 15. Ito yung pagkain bawal sa atin. Ito yung pagkain. Okay lang bang kumain ng karning baboy, pastor? Okay lang kung ready ka ng ma-high blood. Walang problema. Amen. Yung mga pagkain na yan, kung hindi tayo kakain yan, okay yan kung kalusugan ang pag-uusapan. Huwag kakain ng pusit, okay yan. Huwag kakain ng alimango, okay yan. Huwag kang kakain ng karne ng baboy, okay yan. Huwag kang kakain ng hipon, okay yan. Bakit? Maganda sa kalusugan pag hindi ka kumakain yan. Subukan mo kumain ka ng hipon, sumpo, pag hindi ka na high blood. Kahit mapira ka, ma-high blood ka na. Kasi yung mga walang pira, yun ang madalas na high blood. Pero kahit mapira ka, kapag puro sumpo ang kinain mo, kasakit ka. Alimango, alimasak, mga scavenger po kasi yan. Yung baboy, ang pagkain niyan, mga maruruming. Nauso na lang ngayon ang feeds. Pero subukan mo yung baboy, yung mga pagkain baboy nga Di ba? Mga sakmaw, iba kasi mga nalalapa-lapa, kuyan mo yan dyan sa uring. Talagang, tapos sa research po pati, yung baboy raw po, anumang pagkain na kinain yan, after 4 hours, nagiging bahagi na ng laman. After 4 hours, sabi ng mga eksperto. Kaya itong mga lapa-lapa, may mga ulod-ulod ba siram-siram lang kaya sa ulit. So kaya pagka hindi ka kumain yan, mabuti sa kalusugan natin yan. Pero kung kaya ka hindi kumakain dahil hindi ka maliligtas, walang connection sa kaligtasan. Amen. Sabi nga nung nabasa kong libro natin sa Accelerated Bible Curriculum, pag ako ba kumain ng karne ng baboy, maliligtas ba ako? Oo naman, mas maaga. Makakapasok ba ako sa langit? Oo naman. Mas maaga kang makakapasok doon. Pero kung yan po ay hindi ka kumain dahil iniingatan mong kalusugan mo, tama yun. Pero kung hindi ka kumakain dahil hindi ka maliligtas, ay hindi mo naunawaan ng Biblia. Bakit? Romans chapter 3 verse 19. Anumang sinasabi ng kautusan, ito'y sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan. O yung dietary laws, sinabi yan sa Hudyo sa ilalim ng kautusan. Ang tanong, Brother Ropo, tayo ba nasa ilalim ng kautusan? Hindi. Romans 6:14. Ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat kayo'y wala sa laman, kundi wala sa kautusan, kundi nasa biyaya. Bakit kukunin mo yung hindi naman inutos sa'yo? Ayan, Sister Marla, mga klase ka ng education. Major in, ano gusto major mo? Major problem, Pastor. Ang major mo, Matt, di ba, bawat kurso may description, may mga subjects yan, Brother Erwin. Ba't mo kukunin yung pang-nursing? Kukunin mo para sa'yo, pwede ba yun? Nagsasayang ka lang ng tuition, ha? Bakit? Hindi naman yun yung kurso mo. Ba't i-apply mo sa'yo yung subject na pang-nursing? May biology ba ang education? Mayroon. Anong pang-nursing na wala sa education? Diba? Kinukuha mo yun, ini-apply mo sa'yo. Anong ibig kong sabihin? Yung mga sabadista, yung mga sabadista, kinukuha nila yung utos sa Hudyo na hindi naman utos sa kanila. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Although ang kautusan, maganda ang purpose nito. Amen. Ano ang purpose pag naintindihan natin ang kautusan? Galatia 3:24. Ano pat ang kautusan ay naging tagapaghatid naging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo.
Ang kautusan daw po, it is a schoolmaster to bring us to Christ. So hindi natin inaalisan importansya. Hindi natin inaalisan ng kahalagahan yung law, yung kautusan. Bakit? Sabi ng Biblia, dahil sa kautusan, naintindihan natin ang kasalanan. Dahil sa kautusan, nagkaroon tayo ng kamalayan sa kasalanan. Dahil sa kautusan, dinala tayo kay Kristo. Anong sabi ni Paul? Ngayong na kay Kristo na tayo, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Sapagkat kayo'y mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat sino mang sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Wala nang magiging Hudyo, Griego, Alipin, Malaya, lalaki, babae. Kayong lahat ay iisa na kay Kristo. At kung kayo'y kay Kristo, kayo ay binhi ni Abraham. At mga tagapagmana ayon sa Kanya. Yun ang dapat maintindihan. Nakakaawa yung mga ganyang paniniwala. Ang sarap pa ka ng adobong baboy, ano? At pahirapan mo sarili mo. Ha? Talagang pagkatinikman mo ay talaga. Ha? Di ba mga kapatid? Sarap yan. Lalo si paborito ni Buddy Elvin na pata. Pata team, ano? Hindi makapagdadala sa iyo sa kapamakan ng iyong kaluluwa ang pagkain ng karning baboy. Pero kung hindi ka kakain yan, maganda sa kalusugan. Ayan ang point natin. O ngayon, ano yung pagkain bawal sa Kristiyano? Sa mga Gentile na naging Christian. Kahit sa Hudyo. Kasi sa New Testament, iisa na. Wala nang Hudyo o Griego. Gusto kong maging malinaw yan sa atin. Baka yung iba ang paniwala, iba ang Hudyo, iba ang Griego. Iba ang Gentile. Iba ang kaligtasan ng Hudyo, iba ang kaligtasan ng Gentile. Noong panahon, pero ngayon kay Kristo, iisa na lang. Faith in Jesus Christ, water baptism in the name of Jesus Christ. Iisa na lang. Amen. Tingnan natin, Acts chapter 15. Yan. Balikan na lang natin yung pinakatapin natin. Verse 19. Ang tinutukoy dito, Gentile, sabi ng verse 17, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Dahil dito, ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Kasi ito nga, nagkaroon ng nagkaroon ng debate rito yung mga apostol. Dapat bang tanggapin ang mga hintil na hindi sinicircumcise? Kasi yung mga Hudyo, yung mga hintil na lumapit sa Diyos, tumanggap sa Diyos, yung mga Hudyo gusto, pasundin pa rin sa kautusan. Yung mga ceremonial law, gawin pa rin nila, kagaya ng circumcision. Hindi na yan, sabi ni Pablo, wag na natin silang gambalain. Ang hatol ko ay, yung conclusion si Santiago, ang presiding officer dito, nung sila po ay nagkaroon ng pagtatalo, kasi dinidipinsan ni Pablo dito, ni Pedro. Yung mga hintil ay talagang tinanggap ng Panginoon. In fact, nung nangangaral siya doon kay Cornelio, bumaba ang Espiritu Santo. Kaya yung mga Hudyo na pumunta roon, ano yung sabi ni Pedro? May makakahadlang ba sa tubig upang hindi bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? Paano nalaman ni Pedro na tumanggap ng Espiritu Santo? Sa verse 48, sapagkat nangarinig naming nangagsasalita ang mga ito ng mga wika.
May mga nagtuturo ngayon, nung siya raw ay nanampalataya kay Kristo, umiyak siya, kaya nakatanggap na siya ng Holy Ghost. Ang linaw-linaw ng ebidensya. Paano nasabi ni Pedro na tumanggap ito ng Espiritu Santo? Sapagkat nangarinig namin, may maririnig. Yun yung evidence. Palatandaan na tumanggap ka ng Espiritu Santo. Nangarinig namin nangagsalita ito ng mga wika. So ngayon, anong sabi ni Santiago? Kasi mayroong yung mga Hudyo talagang gusto nila pasundin pa rin sa mga ritual. Yung mga Gentile na tumanggap sa Panginoon. Anong sabi ni Santiago? Ito yung hatol ko. Huwag na nating gambalain ang mga hintil. Yaong mga hintil na nangagbalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila. Sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa binigti, at sa dugo. Verse 29. Verse 29. Verse 28. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo. Holy Spirit na to, minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Ano yung kinakailangan? Kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Ano pa? At sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung mangilag kayo sa mga bagay na ito, ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Wala nang diskusyon. Ito lang yung pinapaiwasan sa atin. Ano yun? Mga inihain sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Paano nalalaman na inihain sa Diyos-Diyosan? Yung inihandog sa Diyos-Diyosan. Ngayon kasi hindi mo na malaman. Noong panahon, pagka mayroong kang handog, Choy, tinatatakan yan. Tinatatakan. Yan, wala nang tatak. Basta pag pinyabran siya, marulutuan niya. Amen. Minsan, para dahil naaara itong mga Kristiyano, naluto man, inimbitaran mga Kristiyano. Yung pagkain, hindi naman yan makakaano sa atin. Kahit nga yung Diyos-Diyos, ang tagtarin mo yan, ilagay mo sa pagkain, hindi kahit mahal. Parang epekto yan. Ang makakasira lang dyan, pag may nakakita ng mga baguhan, na ang iniisip nila, ay, si Sister Chris pala, nagsasamba pa yan sa Diyos-Diyos. Nagbulunganin ngayon, uwi, Kangina Francia. Si Sister Malo. Bakit? Kasi nga baguhan, hindi pa niya nadidistinguish na yung Diyos-Diyosan walang magagawa sa atin yan. Ang Diyos-Diyosan walang kabuluhan. O kaya, pag may baguhan na araw kaya na natitison, ay dahil ka magkakandaan dahil sa konsensya. Amen. Duman sa Lagunon, si Pastor Ruel pa ang pastor duman. Pista sa Lagunon, ang mga kapatiran pala duman, body reading, nag-aarangga, nagbuburunok. Dahil nung panahon, 75% doon sa San Isidro Lagunoy, kapatiran natin. Tama sister? Sister Manin Liao, Lagunoy ka taga Lagunoy. Bakong iyo naman sa Lagunoy kang panahon, 1991, 1994, 75% ng kapatira, ng harong-duman, kapatiran. Lawasan ka magduman, pambihira ang harong na bakong kapatiran. Iyo. Kaya nakasanayan nila, pag pista, nagbuburunok. Ay seminar duman, yaon ako, Pastor Lilo, iba pang mga pastor. Ay yung mga kapatiran nag-i-invite. Ako, urulay muna kitang mga pastor. Pastor Ruel, kung kami ba ipupunta sa bahay ng kapatiran makikain, wala bang kapatirang matitison? Paano matitison dyan? 35 anyos lang.
So walang matitisod na kapatiran, baguhan, wala. Adi pumunta kami, kumain kami. Wala namang matitisod eh. Yung pagkain, pero kung alam mong inihandog talaga yan, dinala doon sa templo, may tatak pa, huwag ka talagang kakain. Bawal ng Diyos yan. Yung inihandog sa Diyos-Diyosan, dugo. Dawa anong prayer mo sa dinuguan, dahil talaga malilinig yan. Dahil ang dinuguan, ang dugo po, ang batas kayang kang Biblia, dugo ng hayop ha, hindi dugo ng isda, baka magkamali kayo. Iba yung dugo ng isda sa dugo ng hayop. Iba yung binigti, yung namatay na hayop na hindi nakalabas ang dugo, kaysa isdang nabilasa. Dahil may nakaluwas ang dugo kaya, ang sira, buruay pa, tururog lang. Diba ka? Oh, sira ngayon ka mo dyan, sira. Buruay pa, pagkilig. Kanadan na ba? Tururog lang ngayon. Nilipotan. Inagana ng yelo, di tururog. Diba ka? So yan yung bawal sa atin. Dugo. Ano mang, yung buhay ng laman kasi nasa dugo. Levitico 17:11 ba yun? Ang buhay ng laman ay nasa dugo. At akin itong ibinigay sa inyo sa dambana upang itubos sa inyong kaluluwa. For it is the blood, ang dugo ang siyang tumutubos dahil sa buhay. So ang dugo po ng hayop sumisimbolo sa buhay. Hindi mo pwedeng kainin. Ang hayop pagkayan po ay kinatay, pinapatulo ang dugo, tinatabunan. Amen. Sabi ka itong kaulay may sa Erika, ano ngayang bawal ang dinuguan? Bako man ngayon dugo, dinuguan? Sanali ang natural dinuguan, may dugo, ano ba yan? Si Padre, may katukang kuyang kang nagpukuyan po kami sa Parish Youth Ministry. Ngunyan ko yan na, ano na yan? Pregs. Naging pregs na. Pero dati, mga 1990, nasa Parish Youth Ministry kami. Ngunyan, itong pinakahuring magtutugbo, itong padi. May mga hapon, Father, bawal po ngayon ang dinuguan. Kasi man niya nagsabi sa inyo, bawal ang dinuguan. Siram-siram na kaya? Yung baga ano, pero sa Bible yan po, bawal po yan sa Amen. Ano yun? Ha? Inihandog sa Diyos-Diyosan or inihain sa Diyos-Diyosan. Binigti. Ano yung binigti? Sa English po, meat is strangled. Things is strangled or meat is strangled. Itong dahil nakaluwas ang dugo. Balot. Dahil pwede yan sa tula. Ano? Iba na ang nagkakaning balot. Nabulang. Kano man niya, kang binuksan niya, tinukasi mata ka. Wala na anong mga nainsi. Dagulang na sisisi. Tinukasi. Kaya bawal ang balot, ano, mabubulang ka. Meat is strangled po yan. Hindi nakalabas ang bawal mo. Anumang hayop na hindi nakalabas ang dugo, halimbawa, kalabaw na natuklaw ng halas, nakadan binuno, nakabakal ka. Okay lang yan kung dahil mo aram. Dahil mo aram. Kaya pag nagbakal ka da sa tindahan, sa karnihan, dahil ka na magkapot, huwag ka na magtanong. Ano to? Meat is strangled? Ano to? Double dead? Ay, matataga ka. Yung baga, ikaw man sa naparating, ano unay mo sa buya? Amen. So yun po yung pinagbabawal ng Diyos. Ha? Meat is strangled. Ano pa? Yun lang. Dugo, inandog sa Diyos-Diyosan at saka binigti. May nagapot, Pastor, paano ang tuyo? Ang tuyo, baka dahil man iba man po ang sira.
Ha? Ang dugo kang sira, dahil kaibahan. Basahin doon sa Bible, ang dugo ng hayop. Yun yung bawal. Amen. Iba yung dugo kang sira, iba ang dugo kang hayop. Ang hayop, mayo man inahandog sa Old Testament, mayo kang sira na inihandog. Ang inihandog po, hayop. Ibon, hayop, yan yung mga panghandog. So, bawal kainin yung dugo. Dahil naman niya, Pastor, kinakakan ng dugo, inihigop, pagpira. Binilaan niya. Alam, everybody say praise the Lord. So, naintindihan natin, ba tayo napunta dito? Tayo po ay lahi na ni Abraham nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya yung kabutihan na yan ng Diyos, applicable yan sa atin. Mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. So sisay po itong mga taong karnal. Sila po itong mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sila yung mga karnal. Kaya hindi pa nila nakikita ang kabutihan ng Diyos. Kaya lang, si David, nung hindi pa siya, kumbaga, hindi pa nabuksan ang kanyang kaisipan sa bagay na yan, yung tingin niya rin mga kapatid sa parang nagsilos si David dyan. Ano? Tingnan ninyo ha. Awit, ano yun? 73. Tingnan natin ha. Anong sabi ni David? Ngunit tungkol sa akin, ang mga pakoy halos nahiwalay. Ang hakbang ko'y kamunti ng nangadulas. Gano'n baga nakilagan si David? Ano? Ha? Bakit? Sapagkat nagsilos ako sa hambog. Amen. Naka-encounter na kamuning taong hambog. May maniya hambog. Pero dahil man maganda, may hambog ka, hambog ka. Pangit man talaga, no? Nasaan hambog pati? Dahil man naririsa niya, nahambugon siya, no? Ulay niya, yung mga ano, ha? Hambog. Dahil ako maistorya ka, nakalive pati. Nakalive. Record lang. Record lang. Ay, yung mansa na. Ay, nakalive. Iba kaya kung bistado ang hapon sa iya, compressor. Kung electric pan lang, medyo okay. Eh yung compressor, battery rin. Matindi. Naagihan ko ang auto niya, itong angkulong. Naagihan. Natipsikan ka itong mga kuyan. Basa pa kasi tinampong. Tipsik, ang gutong. Ano man yan, kapag-agi mo ngayon, binasak mo ngayon ko. Ay, pag nag-agi kaya ngayon ko, magkrilig na ngayon ka mo. Matindi, ano? Oh. Isipon mo, Manila to Bicol, anong na oras? Pwede man talaga. Pero sa day po nakakabisto sa iya, pag una ta, hambog na tao. Totoo lang talaga siyang tao. Totoo lang siyang tao. Pighapon na nga itong tugan. Sabi niya, Herman, pakwarta ka ngayon. Testingan ka daw ngayon. Masak na ngayon kita ang panggatong takwarta. Kung sisay niya inot na maubusan. Masak na kwarta ni Manggagato, may matindi yan. Si David, sabi niya, nagsilos siya sa hambog. Ako'y nagsilos na naghili sa hambog nang aking makita ang kaginhawahan ng masama. Yung mga taong hindi naglilingkod sa kanila, ito yung mga parang itsura nila. Sila ay happy. Ganon. Walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sila'y wala sa kabagabagan na gaya ng ibang mga tao, na hindi man sila nangasasalot na gaya ng ibang tao. Kaya't kapalalo ay gaya ng kwintas sa kanilang liig,
tinatakpan sila ng karahasan na gaya ng bisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Hindi, sobrang kabusugang gano'n, duman sa muya, may mga luwa ang mata. Luwa ang mata, payat. Ano taluwa? Mga nag-aaral mga nagsasyabu. Luwa ang mata. Baka ma-investigaran kita ito. Dahil itong mga nagdadrugs talaga, mahiling mo, mga ararog na yan. Pagkaulay mo, ararog na yan. Tapos ang lifestyle kayan, mga hugakon yan. Pero ang lifestyle, karo mayaman. Dahil nagsisira, minsan ulang nasira. Tuwa-tuloy yan, Sister Mayla, maniwala ka mo. Ang mga hugakon narog kayan, mayo yan hindi. Mayong hugakon hindi, Sister Charlie. Ulay mo, mga kung sisay ng mga pensyonado. Luluwa ang mata. Pirming puya. So yung mga unbelievers, yung mga masasama, what they look like happy. They look like wealthy. They look like healthy. Yun ang nakita ni David. Ba't yung mga masasama? Pero nakakapagsilos man. Maugma. Kung hilingan mo sinda, maugma. Kainan dito, kainan dito, kainan doon. Lakwat sa dito, lakwat sa doon. Ano yung sabi nila? Pumupunta kung saan-saan. Gumagala. Gala ng gala. May nahiling pa kong post. Hindi ka tao pag hindi ka gumala. Gumala ngayong long weekend. Anong hindi tao? Di ba ko pala kong tao? Dahil man ako naggala, bako pala na kong padirin, bako pala na kong tao. Taday ako naggala. Ba't hindi mo? Kaisipan kang sa libutan lang. Hindi ka tao pag hindi ka gumala sa long weekend na to. Yung mga ta, Birnis, mayong klase. Sabado, Domingo, Lunes, mayong apat na pagdaig ka naggala, bako kang tao. Bako pala na kong tao. Kunyang ko lang naaraman. So they look like happy. They look like wealthy, mga kapatid. They look like healthy. Happy, wealthy, healthy. Yan ang paghiling. Yan ang pagunang ka sa inda. Pero ang totoo, miserable sinda. Amen. Ang totoo, dissatisfied sinda. Ang totoo, mayong kapayapaan sa inda. Ulay ninyo, ang mga mayayaman, mapayapa yan. Hindi halos makatulog yan. Takong malugi ang negosyo ninda. Mawaraan sinda ng milyones. Yung baga, tapos nasanay ka na ang buhay mo talagang, o tapos mayo ka ng pambakal. Amen. Miserable. They cannot sleep. They are worried. Amen. Ibaga, may mga mayayaman, mabaritanin, lumaraman ninyo. Bago makaturog, Brother John, kay Juan mag-inom ng sleeping pills. Pero yung mga, amen, they have tried everything and nothing works. They seek new thrills. Tingnan nyo yung mga mapipira na yan, mga hindi naglilingkod sa Diyos, sinusubukan nila ang lahat. Inom dito, inom doon, kasiyahan dito, kasiyahan doon. Pero ang totoo, mayroong kalungkutang nararamdaman sa kanilang puso. Hanap sila ng hanap ng panibagong makakapagpasaya sa kanila. Sinubukan na nilang lahat, pero ang totoo, hindi sila totoong masaya. Bakit? Walang bagay sa mundong ito ang tunay nakakapagpasaya sa tao, mga kapatid. Walang kapayapaan, in troubles and have problems with no solution. Ang hirap yung mga taong mayaman pagka naka-encounter ng problema. Totoo lang, sa mental hospital, nakapunta ako dyan. Marami dyan mayayaman. Marami dyan mayayaman.
yung kwarto nila exclusive, talagang ginagastusan. Merong mental disorder. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi nung mayaman sa Luke chapter 12, umani ako ng sagana. Anong gagawin ko? Ha? Nakapag-ipon na siya ng maraming pagkain para sa mahabang taon. Anong sabi nung mayaman? Ito ang gagawin ko. Magpapahingalay ako. Kakain ako. Iinom ako. Ang sabi ng Diyos, hindi mo alam, ngayong gabi kukunin ang kaluluwa. Amen. Yan ang problema sa mga tao. Nag-ipon ng kayamanan, hindi na paghandaan ang kabilang buhay. Amen. O ngayon, si David naman, anong tingin niya sa kanyang sarili? Minsan na ito rin yung tingin natin sa sarili. Garumayo gaya kong kaugmahan. Amen. Ha? Garong ngaya, kuya na ako itong ano yan? Palaboy. Panatiko. Everybody say praise the Lord. Ang iling nila sa tuya, ang tingin nila sa atin, ano kaya ka muna ugmaman niya ka? Yung bagang tingin nila sa atin, may man lang kamong kaugmahan. Oo, parang mamundoon man niya ang buhay ninyo. Ang dinodumanan niya ninyo, simbahan. At may simbahan na ngaya, may gawain pa ng nanay, may gawain ng tatay, may gawain ng kabataan. Puro na lang kamo simbahan. Mayo kamong kaugmahan. Anong mayong kaugmahan? Matistingan nindo ang gawain ng Panginoon kung ano ang kaugmahan mo kumpara sa sarili. Amen. Sabi ni David, ang kanilang mga mata lumuluwa sa katabaan, sila'y mayroong higit kaysa mananasan ng puso. Yan yung panglabas na anyo ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Pag hindi ka spiritually aware, open ang iyong kaisipan, araw-araw kaya ng paghiling mo. Malay pa man niya si Kuya. Kaya ang paglilingkod mo sa Diyos, garo napipilitan ka. Kung inarog ko lang na si Padingay, mayaman naman ko taangayan ko. Sino nagsisisi sa inyo nakakilala sa Panginoon? Hello? Dapat ko taangayan ako. Katravel naman ako. Amen. Everybody say praise the Lord. Huwag niyong isipin wala kayong katuwaan. Amen. Huwag niyong isipin palaboy kayo. Huwag niyong isipin panatiko kayo, mga kapatid. Amen. Ang totoo, meron tayong kagalakan. Sabi ng Bible, joy unspeakable, full of glory. Meron tayong kapayapaan na sabi ng Biblia, hindi masayod ng kaisipan ng tao. Amen. Sabi ni Archie, may nailing ako doon. Sa gabos na yung mayong kwarta, nakaiba pa gaya ko. Sa gabos na mayong kwarta, nakaiba pa ko. Ika na ako, Archie, magsimba ka. Ha? Dahil sa church, kahit walang pera, ay masaya. Totoo ba yan? Ako, experience ko na yan. Kahit walang pera masaya. Pero ang kabataan yun yan, hindi ako lang. Ha? Pag mayong kwarta, mayong pangload, siyempre. Ang sinaling ko yan, Indiano. Indiano gano'n to. When you study, pag nag-study ka, makakapasa ka. Pag nakapasa ka, magiging happy ka. Pag naging happy ka, ano ba itong gigibuhan? Eh, siyempre, maugma ka, may mga gigibuhan ka, magsasaya kayo, happy kayo. Pag nagsaya ka, mapapagod ka. Pag napagod ka,
magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, mamamatay ka. Huwag kang mag-study. Mamamatay ka. Ano-anong mga naisipan ka? Diba? So tayo, bagamat tingin nila sa atin, hindi tayo masaya, bagamat tingin nila sa atin, mga panatiko, bagamat tingin nila sa atin, mga malungkot tayo, ang totoo mga kapatid, meron tayong kagalakang hindi natin kayang ipaliwanag sa kanila. Amen. Kaya naman, yung mga taong yan, pagka nadala natin sa church, pag naintindihan nila, pag naranasan nila ang pag-ibig ng ating Panginoon, pag naranasan nila ang presensya ng Panginoon, doon lang nila masasabi, kaya pala ganyan kayo. Amen. Iba pala ang kagalakan na nararamdaman ninyo kumpara sa nararamdaman namin. Yung mga unbeliever, normally ang katuwaan nila sa inuman, barkadahan. Pero pagkatapos ng inuman, may utang, kulong sa payo. Ano ba ka? Ano? So we have one who supplies all our needs according to His riches in glory. We have a daily experience with God. Meron tayong karanasan, araw-araw na karanasan sa Diyos, mga kapatid. Diba si Pablo sa Philippians chapter 3? Sa Philippians chapter 3, makikita natin yung achievement ni Paul. Diba? Tungkol sa pagiging relihiyoso, mas relihiyoso ako sa inyo. Mas masigasig ako dahil inuusig ko ang iglesia. So kumbaga sa achievement, maraming achievement si Paul. Pero anong sabi ni Paul sa verse 6? Yung mga bagay na inaari kong pakinabang, inaari kong kalugihan, makamtan ko lang si Kristo. Naintindihan ni Pablo. Dawa anong achievement mo sa kinaban na ini, kahit anong achievement mo sa mundong ito, pag wala kang Kristo, kulang ang buhay mo. Hindi totoo ang kasiyahan nararamdaman. Siguro basahin ko bago ako magtapos, mga kapatid. Philippians chapter 3 verse 6. Tungkol sa pagsisikap, mang-uusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan, nasa kautusan, walang kapintasan. Grabe. Dahil kaya ang pagpapakabanal ni Pablo. Wala kang maipipintas sa pagpapakabanal ni Pablo. Verse 7, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay, inari kong kalugihan, dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal. Sukal. Para ano? Upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwiran sa aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na magmuli. There is power in resurrection, mga kapatid. Yung pagkabuhay na muli ni Kristo, yun po ay patunay. Amen. Yun po ang matibay na saligan ng ating pananampalataya. Dahil kung si Kristo hindi nabuhay na maguli, walang kabuluhan ang pananampalataya natin. Bakit, Pastor? Hindi naman pala totoo yung pinapangaral ni Kristo. Hindi naman pala totoo yung pangako ni Kristo. Pero, subalit, dahil nabuhay si Kristo maguli, meron tayong malaking pag-asa. Amen. Yun yung pag-asa ng ating pananampalataya. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Kita mo, mga kapatid, lahat ng mga achievement ni Pablo, lahat ng nagawa niya sa community, sa kanilang religion, binaliwala niya, makamtan niya lang si Kristo. Naintindihan niya na ano maganda. Anong pag-asa mayroon sa mga taong naglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo. So
So si David, nakita niya yung ganun. Itong mga taong ito, mga hambog, mga masasama, hindi naglilingkod sa Diyos. Pero bakit umaasinso? Bakit maayos ang kalusugan? Kung minsan, meron ganun, di ba? Pastor, di ba naglilingkod tayo sa Panginoon? Bakit may sakit ako? Bakit may cancer ako? O di ba mga kapatid? Amen. Alam mo, pinapahintulutan ng Diyos mangyari ang mga bagay na yan para mas lalo pa tayong lumalim sa pagkakilala sa Panginoon at lalo pang magtiwala sa Panginoon. Doon sa Cebu, mayroong nag-testimony doon mga kapatid. Isang doktor. Amen. Nagkasakit, grabe yung sakit niya, cancer. Grabe yung sakit niya. Talagang, baka may taning na yung buhay niya. Pero binigay niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Naglingkod siya sa Panginoon. Nagpagamit sa Panginoon. Kinalimutan niya yung profession niya, mga kapatid, nagpagamit sa Panginoon. Alam niyo kung anong ginawa ng Diyos? Pinagaling po yung tao niya. Doktor yun, hindi yun magsisimula. Walang gamot, hindi kayang gamutin. Yung doktor sumulinder na sa kanya. Amen, tinanggihan na siya. Pero may Diyos na nagpagaling sa kanya. Sabi ni David, mga kapatid, muntik na akong matisod, muntik na akong madulas, nung makita ko yung hambog na siya'y umaasinso, siya ay malusog, ano pa, siya ay mayaman, ay muntik na akong matisod, sabi ni David. Kaya lang, ang sabi ng verse 17, Amen. Everybody say praise the Lord. Ano nang sabi ng 73 verse 17? Hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Diyos at aking naglita ang kanilang huling wakas. Duman pa lang na-enlighten si David. Duman pa lang nabuksan ang kaisipan niya. Doon niya palang napag-unawa ano ang magiging kalagayan ng tao, Sister Cora, na hindi naglilingkod sa Diyos kumpara sa taong naglilingkod sa Diyos. Amen. Anong sabi ng verse 26? Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay. Sisa'y nakaranas ng panglulupaypay. Pero anong sabi ni David? Ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso. Nakakaranas tayo ng panglulupaypay, paghihina, discouragement. Kung nakakaranas tayo na para bagang ang Diyos napakalayo sa atin, walang sagot sa ating panalangin, wag kang ma-discourage, mga kapatid, dahil nandyan lang ang Diyos. Amen. Tinitingnan niya lang gaano kakadisiplin. Amen. Nung ang Israel nahihirapan, mga kapatid, dahil sa atang sa kanila, anong sabi ng Exodus chapter 2? Sila'y umiyak, sila'y humibig, sila'y tumawag sa Diyos, at pinakinggan sila ng Diyos. Mayroong right time, may tamang panahon. Kung hindi pa ngayon, mag-taste-taste lang. Pastor, grabe ng pag-taste ko. Mag-taste-taste ka ba? Parang yung isang worker doon sa Tondo. Pastor, December na. December na naman. Amen. Na ibig sabihin, sobra na siya sa kalendaryo, lagpas na. Amen. Pero dumating yung panahon, mga kapatid, pinagkaloob sa kanya ng Diyos yun. Tama sa kanya. Amen. Ngayon, pag nakita si Pastor, napapangiti na lang si Pastor. Ha? Wala na yung, Pastor, December na naman. Amen. Praise God. Anong sabi sa sarod yan? Mag-agum ka muna bago mag-principal. Praise God. Si mga kapatid, mabuti ang Diyos. Ako po sa 30 taong kong paglilingkod sa Diyos, wala po naman akong naranasan. Kamunduan, kamatian, ano pa. Kada ako na, discouragement, naman. May mga panahon nga nila, nagkaroon ko ng mag-preach. May panahon nga nila,
Ida-agda ko na sister Wena na, ay, paduman na lang kita sa Tarlac. Total, may umakamuduman, tataon man ako magduman. May panang mag-naapot yan, ito na di-discourage ka. May problema ka na, minsan, itong inaasahan mong matabang sa iyo, dahil nagtabang, nakaka-discourage yan. Pero mailing ka, mabuti ang Diyos. Amen. Dahil ka mag-asa sa tao, sabi ng Biblia, sumpain ang tao na umaasa sa kapwa-tao. Mapalad ang tao na ang pag-asa ang Panginoon at ang tiwala ay sa Panginoon. Kaya mo maglaon sa tao. Pag sa tao ka mo naglaon, mag-discourage ka. Kaya nung sabi ng Biblia, looking unto Jesus. Amen. Mabuti ang Diyos. So bago ako magtapos, liyon tayo itong mga taong nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Saro na dyan ang Israel. Deuteronomy 29, 3-5. 40 taong ka mong naglakbay, pero hindi na luma ang inyong kasuotan. Yung sandalyas ninyo, hindi na putput. Hindi kayong makabakal. Kaya nagpangit man, kung sa panahon ka, itong bado mo, 40 taon, pero may nalagay ito ang sulot mo. Pero dahil man pwede, ha? Duro Domingo nga ni, halimbawa, ining barong na ni, yun isulot ko, kada Domingo, ano naman si Pastor? Ha? Talagang iyon ang paborito ni Pastor na barong. Duro Domingo na. Amen. Yung sandalyas, hindi na luma. Ang iba sa inyo, ang sandal, dahil talaga naluluma, pero may lang nakatago. Pag may okasyon lang, iluluwas. Everybody say praise the Lord. Pero sa panahon na yan, sa Israel, mabuti ang Diyos. 40 years na pinatnubayan, pagkakanday pinabayaan, inumunday pinabayaan, nagsawa sa tinapay, pinadarahan ng karne. Ibaga, kang mag-inom sinda naman sa tubig, mapait. Pinagisan lang ng puno, tumamis. Kaya yung marang, mapait, naging miriba, matamis. Dito mga kapatid. Ano ba? Kaya example sa mga nanay, itong babaeng balo, nawalatan. Kaya, noong panahon, yung mga anak ng pastor, ayaw na mangarap na maging pastor. Kasi yung naranasan nilang buhay ng pastor, matindi. Amen. Egwang akin yung pastor na, sabi ka tong pastor sa kuya, napaibig talaga ngayon kung kang maaraman ko ng akin ko, ng agaw ng kuya, ng papel. Mayong papel. Napaibig talaga siya. Ibig siya sa Panginoon. Mga pioneering stage kang panahon. Matindi. Magkangalas ka na lang, may makatok. Dahil mo mang kabisto, may daradarang pagkakantyoy. Pastor, kinausap ako ng Panginoon, sa iyo ko raw ibigay ito. Yung tithes ko, Pastor, sa iyo ko raw ibigay. Dahil mo mang kano-ano, dahil mo mang bista. Sino ka, sister? Basta, Pastor, kinausap ako ng Panginoon. Merong sasakyan, huminto. Sa tapat ng simbahan, kumatok. Pastor, kinausap ako ng Diyos, sa iyo ko raw ibigay yung tithes ko. Sasakyan, dahil mo kami ibisto. Nagpundo, nagkatok. Hinanap ang pastor. Sisay po ang pastor. Ako po ang pastor. Pastor, kinausap ako ng Diyos, sa iyo ko raw ibigay ang tithes. Grabe, di malak. Alam ng Diyos yung pangangailangan. Sisay sa inyo nakaranas ka yan. Mayong-mayo, nasusubok ka may mangutang. Amen. May utang na nga kita sa Hudyo at sa Griego. Diba? Pero naalam ng Diyos, bakit ba itong nagpapadaho? Ako ngayon may pananampalataya na ibibless ako ng Panginoon, gagamitin ka, brad. Bakit itong nagpapadaho? Ito magpadaho. Mag-pray ka lang. Ang Diyos nakakaalam. So yung babaeng balo, may 2 anak, may utang. So anong ginawa? Anong mayroon sa inyo? Wala kami dito sa bahay, kundi kaunting langis. Kung alam na nindo ang istorya, pinasubli ng kadakon nakaganan ng langis,
habang ibinubulos yung langis, dahil nauubos hanggang dahil napapano. O akala nila tapos na, sige pa. Ang problema mayo ng kaganan. O grabe pagkakabutihan ng Diyos yan. Amen. Yung babae na 3 taon may kabanga, nakagutom. Mayong pagkakan, pero anong pagkakibuan ngayon ko nindunin kay yung mga propetang ini. Mayo na nga ng pagkakan, mapagibo pa din kay. Namumurot na nga niya kami ng mga patpat. Pag niluto kami, kinakalbi, mayo na 3 taon pa, nagpupun pa lang ang kagutom. Kaya ang kumanyaya yan, sabi ng propeta, pero gibuan mo na nga ako nindunin kay. Hindi pinakakalbi. Ikaw man sa nga pagmatin mo nga, mayo kang abog, mayo kang kabuhayan, magkakaigwaning kagutom, may aki ka pa. Tapos ito pang nagabot na bisita. Amen. Kaya ako natatakot magbisita sa inyo na baka, Mama, binaliktad na ni Pastor. Nagbisita yung pastor eh. Kaya ang panira, Brother J, inihaw na tilapia. Si Maluto, dikit lang. Si Aki, gusto lang magkakan. Ay, pakakanunta mo lang ngayon si Pastor. Baka na maubusog na ko. Dahil ba ngayon, kabaliktaran kayo. Sa kuya naman. Ginanahan si Pastor. Si Aki yaon duman sa taas. Pigilig si Pastor. Baliktad o. Mama, binabaliktad. Bako man po ako yan ha, bako yan pastor sa UPC, sigurado yan. Nakakatakot magbisita eh. Itong pastor na nagbisita, Brother Edwin, pamanggihan, eksakto. Adobo itong alang-alang na adobo ay pwedeng karakanan. May natadang saro, nagkasurupugan kung sisayang makwa. Sige na po ngaya, Pastor, ay tayo na ngaya. Mag-brown out. Aratsang may nagkuraw, pagbukas kang ilaw, gabos na tinidor na katusap sa kamot kang Pastor. Bako yan yung office yan. Yung babaeng mayroong agas, 12 taon. Desperado, lahat ng kayamanan, naubos na sa pagpapagamot pero walang kagalingan. Pero nung marinig niya ang pangalan ng Panginoon, nahawakan yung laylayan ng damit ng Panginoon, gumaling ang babae. Di ba mga kapatid? Yung mga panahong discouraged ka, yung panahong walang-wala ka ng aasahan, may Kristo pa. Amen. Amen. Meron pang Kristo. Mabuti ang Diyos. Sabi ni David, tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, sa mga may malinis na puso. Sabi ni David, ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Wala ka mang mana, wala ka mang ari-arian, may Diyos ka sa iyong buhay. Tumayo ka. Nabubuksan ang unawa ng isang tao patungkol sa Diyos at sa kabutihan ng Diyos kapag siya po ay nakakilala na at naglilingkod sa ating Amen.